Mama, may maganda akong balita sa'yo. Masiglang saad ni Janica sa kanyang ina. Tungkol saan naman yan, iha? Halaan niyo, ma. Anak, hindi ako manghuhula. Sige na, sabihin mo na lang, okay? Marami pa akong kailangan gawin. Ano ba yan, ma? Trabaho na naman ba yan? Alangan namang hindi ito trabaho, anak. Alam mo naman na wala akong ibang ginagawa kundi nakatutok lang ako sa trabaho ko, di ba? Kaya nga ho. Hindi niyo ba alam na gagraduate na ako bukas? Ano? Gagraduate ka na, iha? Hindi niyo alam yan? Ayan kasi, puro lang kasi kayo trabaho. Kaya hindi niyo na alam kung gagraduate ba ako or hindi. Anak, alam mo naman na para sa'yo lang din naman yung ginagawa kong to, di ba? Pero congratulations, anak. I'm so proud of you. Ano bang gusto mong regalo? Wala akong gustong regalo, ma. Wala akong gustong regalo? O bakit pumunta ka pa dito? At naku, nak, kahit hindi mo pa sabihin sa akin, malalaman ko lang din naman yan. Dahil nandito naman si Sarah para sabihin sa akin lahat ng mga ginagawa mo. At lahat ng mga nangyayari sa'yo. Well, pumunta ako dito sa inyo para humingi ng tulong. Tulong? Anong klaseng tulong yan, anak? Pera ba? May pera ka naman, di ba? Hindi ito tungkol sa pera, mama. At pwede ba? Huwag niyo na isipin yung pera. Pera lang yan. Wala na kayong oras sa akin. Anak, dahil din sa perang ito, nabuhay tayo. Kaya patas lang. Whatever. Sabihin mo na nga lang ng diretso, anak, kung ano yung tulong na kailangan mo. Marami ka pa talagang mga paligoy-ligoy eh. So, ito na nga, ma. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo tungkol sa kumpanya ni Dad. Ano? May hibang ka ba, Janica? Alam mo naman siguro na hindi kami okay ng dad mo. At bakit ka pa sa akin humihingi ng pabor? Naman, patapusin mo nga muna ako. Anak, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi talaga kita tutulungan kapag tungkol sa kumpanya ng ama mo. May sarili naman tayong kumpanya, Janica. Bakit kailangan talagang sa ama mo pa? Ma, ayaw ko kasi na maipamana to ni Dad sa anak ng kabit niya. Papayag ba kayo nun? Diyos ko, gumising nga kayo. Kahit na magkaaway kayo ni Dad, alam ko na pagdating sa akin, magkakasundo kayo. Ano bang klaseng ina ka? Ngayon pa nga lang ako humingi ng tulong at pabor sa'yo, ayaw ka pa. Okay, ano ba kasi ang pabor na gusto mo, anak? Simple lang naman, mama. Gusto kong mag-apply sa kumpanya ni Dad. Nang sa ganun, ay malaman ko kung ano yung mga ginagawa niya. Dahil sa naririnig ko rin na mag-a-apply doon yung anak ng kabit niya. Akalain mo yun, mama. Maliit lang talaga yung mundo. Classmate ko pa talaga siya. So, gusto mo na sabihan ko ang dad mo na magtatrabaho ka sa kumpanya niya. Exactly, mom. Ikaw na lang kaya mag-apply doon, Janica. Mama, gusto ko na ikaw mismo magsabi kay dad. Nang sa ganon ay hindi siya magtaka. Like, sabihin mo na may karapatan din ako doon, di ba? Anak, alam mo naman na masyadong mataas ang tingin ng ama mo sa lahat ng mag-a-apply, di ba? At halos gusto niya na mga cum laude lang yung mga nandun. Well, kung ganon, pasok na pasok ako sa standards niya. Huh? Duh! Nakalimutan ko rin palang sabihin sa'yo, mama, na cum laude ako. At take note ha, kinuha ko ang course ng Business Administration nang sa ganon ay may background na din ako. Kaya tawagan mo na si Dad, ngayon na. Utos ni Janica sa kanyang ina. Janica? Mama, yun lang ang hiling ko sa'yo. Sige na, tawagan mo na si Dad at makikinig ako. I-loudspeaker mo ha, para sa ganon, alam ko kung ano yung magiging sagot niya. Napakakulit mo talagang bata ka. Ay wait, mama, please, take note, huwag mong sabihin na may hidden agenda ko, okay? Okay, fine. Naiinis na saad ng kanyang ina. Hello, Jam, napatawag ka. Anong kailangan mo? Well,
Nico, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa anak natin. O bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala namang masamang nangyari sa kanya. Pero sana naman alam mo nag-graduate na siya bukas. At gusto ko na magtrabaho siya sa kumpanya mo. Tutal, anak mo naman siya. Kaya may karapatan din naman talaga siya dyan. May kumpanya ka rin naman siguro, diba? Bakit hindi na lang dyan sa kumpanya mo siya magtrabaho? Well, huwag na dito sa kumpanya ko. Dahil sure naman na siya yung magmamana nito. Di katulad ng sa'yo. Na baka hindi naman. At nahihibang ka na ba? Bakit ayaw mong papasukin dyan ang anak natin? Gusto mo ba na anak lamang ng kabit mo yung makilala na anak mo sa kumpanya mo? Baka nakakalimutan mo, Nico, na anak mo si Janica. Maawa ka naman kahit ngayon lang. Ikaw pa na walang ambag sa buhay mo. At isa pa, huwag kang mag-alala. Dahil deserve niya na mamana yan. Lalong-lalo na, pasok na pasok siya sa mga standards mo. Okay, let's stop this. Sige na. Pupuntahin mo na lang siya dito kapag free na siya. Bababa ko na tong telepono. Marami pa akong kailangan gawin. Paalam ng ama ni Janica at agad namang hindi napigilan ni Janica na yumakap sa kanyang ina. The best ka talaga, mama. Hay nako, kung hindi lang talaga mapilit at makulit, hindi ko talaga tatawagan yung dad mo. So, kailan ka pupunta sa kumpanya mo? Sa susunod na araw na lang siguro, mama. Graduation ko pa kasi bukas eh. Okay. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka talaga masasamahan ni mama. May business meeting ako mamayang gabi eh. Nako, okay lang mama. Parang just now lang ang peg. Sanay na naman ako. At huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko kayo. Maliban kay papa. Anak, huwag kang padalos-dalos sa gagawin sa ama mo ha. Paalala ng kanyang ina sa kanya. Huwag kayong mag-alala mama. Alam ko ang gagawin ko at nasa tamang edad na ako. Saad ni Janica at agad namang umalis sa harapan ng kanyang ina. Kinabukasan ay graduate siya bilang cum laude. Alam na ito ng kanyang ina at tanging ama niya lamang ang walang alam nito. Nakapag-desisyon na rin siyang mag-apply sa kumpanya ng kanyang ama. Good morning! Nasaan ang room dito ni Mr. Morel? Ma'am, andun po sa third floor. Okay, salamat. Pagpapasalamat ni Janica sa staff na napagtanungan niya. Agad naman siyang umakyat patungong third floor. Excuse me, miss. Dito ba ang office ni Mr. Morel? Yes, bakit? Kailangan ko siyang makausap. For what? It's none of your business, miss. Wait, sorry talaga, miss. Pero mahigpit na pinasasabi sa akin ni Mr. Morel na walang papapasukin dahil sa nag-uusap sila ng asawa niya. Ha? Sino? Si Miss Jurain, miss. Well, wala akong paki. Mataray na saad ni Janica at agad na pumasok sa loob. Ani, di ba sabi ko sa'yo, wag na wag mo akong istorbohin? Galit na saad ni Nico. Subalit gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Janica, naparito ka. Jurain, umalis ka muna. May pag-uusapan muna kami. At sino siya, Nico? Bagong babae mo ba? Excuse me? Babae? Well, oo, babae ako. Dahil anak niya ako. Kaya pwede bang umalis ka na lang dito sa office ng dad ko? Mataray na saad ni Janica. Dad? Akala ko ba wala kayong anak ni Jan, Nico? Jurain, umalis ka na lang. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Dapat lang. Galit na saad ng kabit ng kanyang ama at agad namang umalis na ito. So, alam mo naman siguro kung bakit ako pumunta dito. Yeah, I know. Kasi tinawagan ako ng mama mo. Pero matanong nga kita, pasok ka ba sa standard ng kumpanya? Alam mo naman na kahit anak kita, kailangan mo pa rin masunod yung mga standards. Paalala ni Nico. Of course! Pupunta ba ako dito nung walang dala, di ba? Malamig na saad ni Janica at agad na inihagis ang envelope na dala-dala niya sa table ng kanyang ama. Ano to? Buksan mo na lang nang magtanong ng magtanong. Janica?
Ganyan ka ba pinalaki ng mama mo? Walang respeto? At bakit naman kita rerespetuhin? Ama mo pa rin ako. Whatever. Buksan mo na lang yung envelope at tingnan mo nang sa ganon, makapag-start na ako sa trabaho ko. Suwestyon ni Janica. Agad namang binuksan ng kanyang amang envelope at gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Cum laude? Yap. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin, anak? Nang sa ganon, ako yung sumama sa graduation mo. Alam ko naman na busy yung mama mo. Sus, akala mo naman kung sinong concerned na ama. So, pasok ba ako? Oo naman. At anak, huwag kang magagalit sa akin sa trabahong makukuha mo. Dahil ginawa ko yan para sa'yo. Whatever. So, anong magiging trabaho ko? Pumunta ka sa second floor at hanapin mo si Jerry. Siya ang magtuturo sa'yo. Siya ang supervisor ng kumpanya ko. Okay. Maikling sagot ni Janica at agad nang umalis. Napailing-iling na lamang si Nico sa inasal ng kanyang anak. Agad na nagtungo sa second floor si Janica at kumatok sa pinto. Pasok! Sagot mula sa loob ng kwarto. Good morning, sir. Kayo ho ba si Sir Jeric? Yes, ako nga. Bakit may kailangan ka ba? Ako kasi yung pinapunta dito ni Mr. Morris. Ikaw na daw ho yung bahala, yung magtuturo sa akin kung ano yung magiging trabaho ko. Ah, yes. Ikaw ba si Janica? Yes po, sir. Ay, Diyos ko. Akala ko naman kung sino. Napakaganda mong bata ka. Alam mo na ba yung magiging trabaho mo? Ako talaga mismo. Nagdadalawang isip na ng tuloy na kitang nakita ng personal. Ha? Bakit ho? Ay, Diyos ko, ang trabaho mo lang naman kasi ay tagalinis ng office ko. Nakakahiya naman. Maladyosa pala yung ganda mo tapos tagalinis ka lang. Ano? Tagalinis? Seryoso ka po ba, sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Janica. Oo eh. Hindi nga ako naglilinis ng opisina kasi hinihintay kita. Diyos ko, nakakahiya naman. Ay nako sir, okay na ho. Ako na yung maglilinis. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ho ako. Si Mr. Morris naman ho yung nag-utos nito, di ba? Oo eh. Pasensya ka na talaga, iha. Saad ng supervisor. Kung kayo tumango na lamang si Janica at agad na nilinis ang opisina ng supervisor na si Jerry. Agad din naman siyang natapos. Excuse me sir. Pwede po bang lumabas? May pupuntahan muna po ako. Total natapos ko na naman din ho yung trabaho ko. Paalam ni Janica kay Jerry. Sure naman, iha. Sagot nito at agad na umalis si Janica. Nagulat si Nico sa kalabog ng kanyang pinto. How dare you? Inis na saad ni Janica. O anak, anong nangyari sa'yo? At bakit galit na galit ka? Anong klaseng ama ka, ha? Wala ka na nga naging ambag sa buhay ko. Tapos parurusahan mo pa talaga ako? Bakit ginawa mo akong tagalinis sa isang supervisor, ha? Anak, Diyos ko, akala ko naman kung anong nangyayari sa'yo. Kumalma ka nga lang, okay? Kumalma? Pinagpaguran ko yung cum laude ko. Tapos magiging tagalinis lang ako? Tapos, yung anak ng kabit mo, isang manager. Asan ang hustisya? Akala ko ba babawi ka sa akin? Asan? Anak, gusto ko lang na maranasan mo yung ganong trabaho. Dahil alam ko naman na lumaki ka sa yaman. Alam mo naman na hindi lahat ng pagkakataon mayaman tayo. Alam ko yan. Kaya nga nagsikap ako. Mali yung ginawa mo. Imbis na gumaan yung loob ko sa'yo, mas lalo mo akong nilalayo. Hindi mo alam kung ano yung paghihirap. Kit gagawin mo sa akin yan? Nagkakamali ka. Imbis na ready na ako natanggapin kang muli, hindi na kita tatanggapin pang muli dahil sa ginawa mo. Galit na saad ni Janica at agad na umalis. Habang ang kanyang ama ay naiwang nakatulala. Dahil sa kanyang kuryosidad, ay inalam niya ang nangyayari sa kanyang anak. At talagang nagkamali siya. Akala niya kasi ay lumaki sa maginhawang buhay ang kanyang anak. Subalit kasalungat pala nito. Kaya't imbis na maging malapit siyang muli sa kanyang anak,
ay mas lalo pang lumayo ang loob nito sa kanya.